Sa aking pagbisita sa Mlang, North Cotabato, isa pang eskwelahan ang pumukaw sa aking atensyon. Ang nasabing paaralan, halos 30 minuto pa ang layo mula sa mismong bayan ng Mlang. Ito ang New Esperanza Elementary School. Ang napakalawak nilang paaralan, kumakanlong sa higit 100 estudyante sa elementarya. Meron silang 4 na gusali at halos 7 silid-aralan. Karamihan sa kanilang mag-aaral, naninirahan sa bundok at kabilang sa tribo ng mga manobo. Ang ilan sa kanila, kinakailangan maglakad ng ilang oras para makarating lamang sa klase. Ang paaralang ito, ang isa sa benepisyaryo ng aking first Lupax Cup Golf Tournament for a cause noong Hunyo. Ang hiling nila, may paayos ang isang kwarto na magsisilbing library, IT room at science room ng kanilang paaralan. Nagkaroon ng pagkakataon ng Responde team na makausap ang principal na si Sir Roger. Naikwento niya kung gaano kasimple ang pamumuhay ng mga tao sa nasabing lugar. Naitayo ito noong 1969 pa po. Mayroon tayong 7 guro, complete elementary po tayo, na mayroong 145 student. Ang mga mamamayan po ay halo-halo po ang mga tribo dito. Mayroon tayong ubo-manubo po na bumubuo ng 25% po ng populasyon ng New Esperanza. At yung 75% po, iyon po ang mga binubuo ng Ilonggo, Cebuano at iba pang tribo po. So, ang mga mamamayan po dito ay halos mga magsasaka po. Ayon pa kay Sir Roger, na kahit mahihirap na mga estudyante sa lugar, hindi ito nagiging hadlang para patuloy ang mga itong magsumikap sa buhay. Kaya naman, ipinagmamalaki niya ang kasipagan ng bawat mag-aaral. Bata po natin dito ay halos naglalakad po sila patungo sa paaralan. So hindi nila po iniinda yung layo ng kanilang bahay, makapunta lang po sa paaralan. Kahit na wala po silang baon ay pumapasok po sila upang magpatuloy po sa kanilang pag-aaral. Buo na po sa kanilang isipan na yung pag-aaral po, yung edukasyon po ang magiging susi ng kanilang tagumpay siguro sa buhay. Malaki rin ang pasasalamat ni Principal Roger sa komunidad at mga magulang na tulad ng kanilang mga anak. Nagsisikap na makatulong sa paaralan sa kanilang sariling pamamaraan. Masaya po tayo na halos lahat po ng mamamayan ay aktibo na mapaganda, mapaayos po ang ating paaralan. Yung mga magulang ay nagkusa po sila na mag-ambag-ambag upang makabili po ng television set. Si Jeffrin, halos 16 na taon ng teacher sa New Esperanza Elementary School bilang guro sa ikalimang baitang. At ayon sa kanya, ibang-iba ang pagpupursigi ng mga bata mula sa kanilang paaralan. Actually, sa loob ng 16 na taon, marami na po tayong sa contest po sa mga paligsahan sa iba't ibang larangan ng marami na po tayong nadala, district level, division level, pati national level. Kahit mahirap lang, at least nakita natin yung competitiveness ng mga bata dito. At bagamat mula siya sa ibang barangay na halos ilang kilometro ang layo sa New Esperanza, hindi niya magawang iwan ang paaralan, lalo na ang mga estudyante nito. May 2 buwan lang yung ko dito. Kaso parang mas nagustuhan ko na magturo dito, hindi na ako naglipat hanggang sa ngayon po. Gusto ko yung ugali ng mga bata, yung mga tao, yung disiplina, kasi lalong-lalo na yung mga magulang na very supportive po. Sa paglipas ang panahon, nakita rin niya ang pagpupursigi ng mga gurong katulad niya sa nasabing paaralan. Hindi lang kalidad na edukasyon ang kanilang pinaghahandaan, ngunit ang pagiging pangalawang magulang sa mga bata. Minsan, ma'am, yung mga bata, makikita natin na yung mga lalong-lalo na talaga yung walang-wala. So, merong mga time na yung pagkain namin, ibibigay na lang po namin kasi naawa kami sa mga bata na minsan walang pagkain, minsan nga nag-absent. Sabi po namin na mag-aral ka lang, ipoprovide natin yung pagkain ninyo dito. Kaya nga every Friday, ma'am, nagkakaroon kami ng yung pagluluto kasi pinatikim namin sila kung ano yung nakain namin doon sa labas, yun yung namin.
Yun yung pinapakain din namin sa kanila. Ang pagmamahal ni Sir Jeffrey sa kanyang paaralan at mga mag-aaral may malalim na pinaguhugutan. Yung remote area na parang walang sasakyan na makano. Doon lang ma'am, yung walang, kahit na kami, nag-aral kami noon, walang tsinelas. Yung mga guro namin, susunduin pa namin yan ng 5 kilometro bago makarating po sa aming paralan. O dedikado na ako na maturuan sila. Gusto ko na makita sa kanila na maging ganito din sa akin pagdating ng balang araw. Sina Arian, grade 6 student at Carlito, grade 5 student. Kabilang sa mga estudyanteng naglalakad ng ilang oras makatungo lamang sa New Esperanza Elementary School. Karaniwang silang umaalis ng alas 5 ng umaga at nakararating sa kanilang paaralan ng alas 7. Ang 2 oras nilang lakaran, kapalit ang pagkakataong matuto at makapag-aral. Pag-aaral? Ayos lang po. Pumapasok dito sa school? Lalakad lang po. Mga alas 6 or alas 5. Dumadating ka sa school na? Mga alas 7. Gusto ko lang po makapagtapos. Hindi gusto ka ba maging paglaki mo? Hindi pulis ko sana. Minsan po wala akong baon. Madalas silang pumapasok sa paaralan, nakakaunti lamang ang kinain sa almusal. Madalas din silang walang baong pagkain o pera. Ang kanilang mga magulang, nagtatrabaho sa bukid, sapat lamang ang kita sa pagkokolekta. Sapat lamang ang kita sa pagkokolekta ng dagta mula sa rubber tree. Hindi pa sapat yung tira na mama sa aming pagkain. Minsan mag-uulam lang kami ng tuyo. Saka pumunta dito sa sila na walang baon. So minsan pumapasok ka ng... Tingin mo ba importante yung pag-aaral sa'yo? Po. Bakit? Para makapagtapos ako ng pag-aaral at pangarap ko maging seaman. Kaya ganito na lamang katayog ang pangarap ni Principal Roger sa kanyang mga estudyante. Ang mabigyan sila ng oportunidad na umangat sa buhay at matupad ang kanilang pangarap. Ang pangarap ko po sa New Esperanza is makilala ang New Esperanza. Parang sorry po. So, ang New Esperanza po ay makilala po sa buong mundo na isa sa paaralan na nagbibigay po ng edukasyon at kalidad na edukasyon po sa mga bata. Kasi nakikita ko po sa mga guro po dito na dedikado po sila sa kanilang pagtuturo. Kaya yung bilang school head po ay gagawin ko rin po yung aking part na mapungunahan po ang ating paaralan para sa kapakanan po ng lahat. New Esperanza po ay parang pangalawang tahanan ko na po. Kasi ang mga bata dito po ay lovable po sila. Parang ayaw mong magalit po sa kanila kasi parang gusto rin po nilang tumulong sa paaralan every time na may gagawin ka po. Lahat ng mga bata ay tutulong po talaga sa iyo. Alam mo yung mga iba na mga lilinisan dito, kahit na hindi mo sila sabihin na kusang loob po sila na tumutulong po. Agad kong binisita ang isinaayos sa library sa kanilang paaralan. Namangha ako na ang perang ating ipinagkaloob nagbunga ng napakagandang istruktura. Maayos sa kanilang mga dingding, ang mga ilaw. Maayos na rin na nakalagay ang kanilang mga computer, lamesa at mga cabinet na lalagyan ng mga libro. Nandito rin nila inilalagay ang kanilang mga science materials
at maging projector upang magsilbi rin itong audio-visual room sa mga bata. Labis po ang galak at tuwa ko po sa noong pumunta po ang team ni Sir Alex Santos na isa po ang New Esperanza na napili bilang recipient po ng kanyang golf tournament. Yung mga labis po ang tuwa po namin. Halos lahat po ng mga magulang, mga mag-aaral ay excited po sa pinapatayong library. So, reading skills po ng mga bata. Yung kakayahan po nila na magbasa at makaintindi po sa kanila binabasa. Kaya isang malaking tulong po ang ginawa po ni Sir Alex Santos kung saan nag-donate po siya ng isang library sa mga bata upang ito po yung skills na gusto kong ma-instill sa kanilang na yung pagbabasa pala ay may malaking maitutulong sa kanilang pag-aaral. Bahagi rin ng ating pagpunta rito ang pagbibigay natin ng mga school supplies sa mga bata. Ang gamit na makatutulong sa kanila sa mga susunod na araw. Ako po'y nagpapasalamat po sa inyong lahat. As I always say, maging matatag po tayo sa hamon ng buhay, matapang sa ating paninindigan at matapat sa ating mga kilos at salita. Magandang hapon, Pilipinas kong mahal. Hindi matatawaran ang pagsisikap ng bawat mag-aaral, magulang, guro at ang mismong komunidad ng New Esperanza at Dungguan Elementary School, Samlang, North Cotabato. Mapalad akong makilala sila at makatulong sa kanila kahit sa simpleng paraan. Hangad ko na ang bawat kabataan sa mga paaralang ito ay makita ang kapakinabangan ng bawat librong kanilang bubuklatin sa naibahagi nating silid-aralan. Isa sana ito sa maging dahilan para patuloy na mapuno ng pag-asa at matupad anuman ang kanilang mga pangarap sa buhay. Maraming salamat po, Sir Alex Santos. Mga karesponde natin dito sa Net25, umabot na po ng 1 million subscribers ang ating YouTube channel. Kaya naman, masaya kami na ibahagi sa inyo na natanggap na natin ang YouTube Gold Play button. Dahil po yan sa walang sawa ninyong pagtangkilik sa mga programa ng Net25, lalong-lalo na po sa Responde Mata ng Mamamayan. Kaya naman, congratulations po sa ating lahat. Keep on sharing, mga karesponde. Gawin nating viral ang bawat content natin ng pagtulong at pagresponde sa higit na nangangailangan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mga kababayan, salamat po sa inyong pong pagsubaybay sa Responde Mata ng Mamamayan. Para mapanood pa ang iba pa naming pagresponde sa ating mga kababayan, i-click lamang ang subscribe button at i-follow lamang ang Net25 social media pages at Net25 TV.